Naniniwala ka ba na tumataas at tumalago ang ekonomiya ng China? At sinasabi po ng China na sila po ang number 1 na ngayon sa buong mundo pagdating po sa kanilang economic growth. Pakinggan, panoorin po natin ang video na to ni Pinoy Mystery Channel para po malaman po natin ang katotohanan sa totoong sitwasyon ng ekonomiya ng China. Ang title po nito, bakit kaya hindi na makakabangon ang China? Minalas na. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Huwag niyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Ang patuloy na pagbagsak ng China, ang paglagapak ng pinakamalaking negosyo sa bansa, paglisa ng mga malalaking brand name investors, pagdami ng kabataang walang mahanap na trabaho, Yun lang. pagina ng mga lokal na negosyo, utang ng taong bayan na hindi mabayaran. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng paghina ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, lahat ng bansa sa mundo ay may panahon kung saan ay nararanasan ang paghihirap. Tama. Subalit siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga eksperto, ang unti-unting pagbagsak ng China ay hindi katulad ng iba. Wala itong lifeline o walang solusyon nakikita para makaahon sa hirap. China's ghost town. Grabe. Lahat ng bansa sa Asia, sa Europa, sa gitnang silangan o kontinente ng Afrika, hindi nakakaiba na ang ekonomiya ay taas-baba. Minsan ay malakas, pero may panahon na ito ay plakda. Tama. Napag-aralan na ng mga ekonomista at ng mga pamahalaan kung paano iaahon ang kani-kanilang mga bayan. Kita ito sa panahon ng COVID-19 kung saan halos buong mundo ang nagsara sa kalakalan at komersyo. May mga negosyo na nalugi at napilitang ikandado ang kanilang pintuan. Pero marami ang nakaligtas at naisalba ang kanilang pinagkakakitaan. Ngayong 2025 makalipas ang ilang taon, naiahon muli ang ekonomiya ng mundo at tila balik na naman sa normal ang takbo ng buhay. Pero hindi ganito ang kapalaran ng China. Mula pa nang nagkapandemya, may mga nagsasabi na nahihirapang makaahon ng tuluyan ng China sa kanilang pagbagsak. Isa sa malaking bahagi nito ay ang pag-bankrupt ng industriya ng real estate sa bansa. Pagpasok ng taong 2024, inulat sa The Diplomat ang pagbagsak ng kumpanyang Evergrande sa China, ang real estate firm na pinaniniwala ang may utang ng mga $300 bilyong sa bangko. Grabe. Pinasara ito dahil sa hindi na makabayad sa kanilang atraso. Isa ito sa pinakamalaking halaga ng utang ng real estate firm sa buong mundo. Samantalang pinagmamayabang ng China, 'di ba, na pataas daw ng pataas ang kanilang ekonomiya. 'Di ba? Pero pagdating po sa ibang balita, sa iba po yung nagbabalita na hindi po galing sa kanila. Natitrace po talaga na bagsak ang ekonomiya nila at maraming negosyo ang nagsasara. Real talk po 'yan. Tapos sa gitna ng protesta ng libo-libo mga enchik, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga iba pang real estate sa China dahil sa hindi rin mabayaran ang kanilang mga utang. Kalagitnaan ng taong 2024, inulat ng Realty.com na may mga 60 milyong bahay sa China ang hindi maibenta. Nagdulot ito ng isang malaking krisis sa mga syudad. Sa taong ding ito, ibinalita sa Forbes ang paglisa ng malalaking brand names paalis ng bansa, kasama ang Microsoft na pangunahing gumagawa ng mga computer apps, ang kumpanyang Dell na nag-a-assemble ng mga PC at laptops, kumpanya ng Stanley na Black & Decker na gumagawa ng mga kagamitan para constructions, ang Blizzard Entertainment na gumagawa ng mga video games katulad ng Warcraft at Diablo. Yes. Umalis na rin ang IBM ni Bill Gates. Tapos sa Yahoo Finance, inulat na aalis na rin ang Hewlett-Packard o HP, Grabe. ang Nike, ang Hasbro, ang Intel, at marami pang iba. Nilalayasan na sila ng lahat ng mga malalaking brand, no? Grabe.
At sa hindi nyo rin po, kung di po nyo nalalaman, no, pati po ang Apple po ay majority na rin po ng stockholder ng Apple ay nag-pull out na rin po sa China. At nagpunta na po sila sa India. Doon na po karamihan din ginagawa ang mga Apple products, no, sa India. At hindi po magtatagal ay totally magpo-pull out na po lahat ng mga kumpanyang yan dyan sa China. Kasi po, obviously, bagsak talaga ang ekonomiya nila at wala po silang, kumbaga, mapapala kung mag-i-invest pa po sila dyan sa China. At nasa leader na rin po yan. Alam nyo naman po kung anong gano'ng katindi ang ugali at ang diskarte ng leader ng China. Mga malalaking brand names na walang duda ay may ambag sa ekonomiya ng China. Mukhang minamala sa mga komunista noong 2024 dahil bago matapos ang taon, pinahayag sa Trading Economics na ang mga walang trabaho sa China ay umabot na ng 5.1% ng buong populasyon. Grabe. Napakalaki nito kumpara sa ibang bansa. Pero pagpasok ng 2025, lumala pa ang sitwasyon sa bansa. Dahil buwan ng Pebrero, ibinalita ng The Economic Times na umakyat ng 20% ang mga walang trabaho sa China. Mantakin mo, 20% ng 1.4 bilyong populasyon ay aabot sa bilang ng 280 milyon na katao. Kaya nga 'di ba, umaray ang China. Lalo po nung nagdeklara si President Trump na bibigyan sila ng 20% na taripa sa kanilang import products. Kaya nagalit po yung China noon, 'di ba? Galit na galit sila, sabi nila sasabayan daw nila yung Amerika. Sa kahit ano pa mang gerang gusto ng Amerika, bila po silang nag-retract bigla. Bila pong umurong ang bayag ng China bigla, 'di ba? Na realize siguro ng China na ay hindi natin dapat kinakalaban tong Amerika. Bawiin natin yung statement natin na yon na yun nga, hindi na natin sila lalabanan sa kahit ano pa mang gera. Diba? Una, ang tapang-tapang ng China eh. Siguro na-realize din ng mga leader ng China, no, lalo po ni Xi Jinping na pupulutin na talaga sila sa kangkungan kapag inaway pa nila lalo yung Amerika. Kasi isipin nyo, no, sa dokumentaryo na to ni Pinoy Mystery Channel, ay nilalahad na dito na halos lahat po ng malalaking kumpanya ay nagpo-pull out na po sa China. Ganyan po ang kasasapitan ng China, kaya sobrang bagsak ang ekonomiya ng China. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng China sa binabalita nila na growing at sila po ang number 1 sa pagtaas ng ekonomiya ngayon. Hindi po totoo yan. Kumbaga po, propaganda lang po nila yan para po hindi mawalan ng loob yung kanilang mga ordinaryong mamamayan na mag-invest o talagang magtrabaho pa rin sa kanilang bansa. Pero kita naman po talaga natin, 'di ba, na marami pong mga Chinese na nagma-migrate at doon naghahanap buhay sa ibang bansa. Kasi alam po nila na wala na silang buhay sa kanilang sariling bansa. Halos doble ng buong populasyon sa Pilipinas. Ayon din sa Trading Economics, kumpara sa China, ang walang trabaho sa Pilipinas ay nasa 4.3% lamang. Halos kaparehas lang ng US na ngayong taon ay 4.1%. Diba, nakita niya naman na pumapalag ang Pilipinas, no? Ganon katindi ang gobyerno natin ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumataas po tayo, no? Hindi po na tayo tumataas na mayroong unemployment, no? Kumbaga marami pong trabahong nabibigyan ng mga kapwa nating Pilipino. Isipin niyo, halos pantay lang po natin yung Amerika. Tingnan niyo po yung yung populasyon ng Amerika. Di ba po? Kung ikukumpara nyo, dapat po talaga sila matindi po yung kanilang unemployment. Pero kung iisipin nyo, halos pumantay lang po tayo. Di ba? Tapos yung China nasa 20%. Di ba? Kung isipin nyo, napakalaki ng populasyon ng China, sobra-sobra. Pero ganun po katindi ang kanilang unemployment rate. So, nakakabahala po talaga yung kahit sino pong mga ordinaryong Chinese citizen ay lalayas po sa kanilang bansa kung ganyan po ang kasasapitin nila. Na wala po silang magiging trabaho sa kanilang bansa. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng unti-unting pagbagsak ng ekonomiya sa China. Pero hindi kagaya ng ibang bansa, tila nahihirapang bumangon ng mga komunista at humantong ito sa pagmanipula ng kanilang currency upang itaas ang halaga ng pera. Ang malubha ay ang iligal na pag-imprinta ng doble-dobleng pera ng central bank. Inulat ng Sunday Times sa bansang Sri Lanka noong taong 2021 na lumabas ang isang ulat sa ilegal na pag-imprinta ng dobleng 2 trilyong yuan o 314 bilyong dolyares ng China Banknote Printing and Minting Corporation. Sinabi pa sa balita na isang opisyal mismo ang lumapit sa kinauukulan upang i-report ang krimen.
Hindi ito peking pera. Ito ay legit, pero illegal. Dahil bawal na kopyahin ang mga serial numbers sa pera. Siyempre, ano pa ang inaasahan? Mariing itinanggi ito ng China. Alam niyo na, siyempre China yan eh. Numero 1 yan sa mga counterfeit sa mga panggagaya, lahat na nasa kanila, di ba? Makaraan ng ilang buwan, hindi na lumabas sa balitaan ang kaso at hindi na rin narinig kung ano ang nangyari sa opisyal na nagsumbong. Ayon sa pamahalaan, chismis lang daw na sila ay nag-iimprenta ng perang pareho ng mga serial numbers. Malamang yung nag-ano na yan, whistleblower na yan, ganun na. Alam niyo na yung galawan ni Xi Jinping. Hindi raw magagawang mandaya ng mga komunista. Maniniwala na sana ang lahat hanggang sa nagsimulang maglabasan sa social media yung mga nakakapansin na meron ng dobling serial numbers ang kanilang pera. Ayun lang. Sa isang tindahan, napansin ng may-ari ang ibinayad sa kanya na 200 yuan pero pareho ng serial numbers. Tapos, may isa pang naglabas ng 3 isa na ran na magkapareho din ng mga numero. Nag-viral ang mga video at marami ang nakakita. Tinesting pa nga ito at napatunayang totoong pera. Pero dayain man ng China ang kanilang currency at illegal na mag-imprinta ng mga dobling serial numbers, mas lalo lamang silang hindi makakabangon mula sa pagbagsak ng ekonomiya. Bawat pandaraya ng mga inchik ay naghuhukay lang sila ng sarili nilang libingan. Tama, at may karma lahat ng gawaing hindi maganda. Tandaan nyo yan, no? Pag po tayo magpapasilaw sa easy money, lahat po, yung mga ganyan, lahat po ng madali ay masama. No, wag niyong sasamantalahin yung mga ganyan. Lalo po yung mga binibigay po sa inyong bulaklak ng dila ng mga pro-China na, alam niyo na, yung mga Pilipinong mga pro-China, wag po kayo magpapasilaw sa mga yan. Tandaan niyo po, ang dignidad po, dapat yan po ang numero 1 po sa atin, sa pagkatao po natin. Yung dignidad po natin ay dapat hindi po nabibili. Tandaan niyo yan, real talk. Kaila sa marami na magkakabuhol ang mga industriyang bumabagsak sa China. Mga resulta at dahilan ng bawat isa. Halimbawa, dahil sa pagbagsak ng kanilang real estate, marami ang nawala ng trabaho. Kaya marami ang hindi kayang makabili ng apartments. Sinabi ng Bloomberg noong buwan ng Mayo 2024 na hindi maibenta yung mga naiwang 60 milyong mga apartments sa China. Ang mga tinaguriang empty apartments sa kanilang ghost towns. Isa pang halimbawa ng paikot-ikot na epekto ay, nang bumagsak ang real estate, naghigpit ang pamahalaan sa pagpapahiram ng pera sa mga negosyante. Marami ang hindi makapagsimula ulit dahil nahirapan silang umutang ng pampuhunan. Naghigpit din ang mga komunista sa mga kumpanya mula ibang bansa, dahilan ng paglisan ng mga malalaking brands. At ang resulta, ilang milyong mga inchik ang nawala ng trabaho at marami ang bumalik sa mga probinsya. Diba? Kung iisipin nyo, yung laging sinasabi ng China, hindi daw sila umaasa sa ibang bansa o sa ibang mga brands, no? Sa mga kumpanya ng ibang bansa. Pero nakikita po natin dito sa documentary to ni PMC, nakasalalay din pala ang China, no? Yung kanilang ekonomiya sa mga malalaking brands galing po sa ibang bansa. Tingnan nyo ha, yung nag-pull out po yung mga kumpanyang yan dyan sa China, nagsiwalaan po ng trabaho ang kanilang mga ordinaryong mamamayan. Diba? Kaya ang yabang-yabang talaga nitong China eh. Pero diba, ang matinding naapektuhan dito yung kanilang ordinaryong mamamayan. Real talk. Dahil sa kawalan ng hanap buhay, palugi ng palugi ang mga negosyo sa bansa. Tama. Bumagsak ang mga tindahan, nawala ng trabaho ang tao, hindi makabili ng mga produkto. Kaya nalugi ang mga kumpanya at nagsialisan. Paikot-ikot lang at tila walang katapusan. Pagpasok ng 2025, inulat sa South China Morning Post na para sa Europa, ang China ang pinakamalaking peligro sa kanilang ekonomiya. Tapos mapapansin na lahat ng miyembro ng gabinete ni Donald Trump ay may galit sa China. Lalo pa ngayon na nagbanta ito laban sa administrasyon na handa raw ang China laban sa Amerika kahit pa World War III. Kaya pero diba na gano'n nga, nag-retract na sila. Hindi na raw to.
Yung hindi na raw nila gagawin niya kasi nga, alam niyo na lang kasasabitin nila sa, sa Amerika, di ba? Na handa raw ang China laban sa Amerika kahit pa World War III. Kaya ang tanong, sino ang masayang makikipagkalakan sa mga komunista? Tama. Mga taga-Europa at Amerika ay pundido na sa China. At lahat ata ng nasa paligid nito ay pinagbabantaan at inaagawan ng nasa sakupang karagatan. Common sense, di ba? Kahit nga po yung nangyayari po sa atin dito sa Pilipinas eh. Yung sinasabi nila no, si PBBM hindi man lang dinipensa no, tinulungan itong si Duterte para hindi makuha ng ICC. Ito po no, common sense lang, makinig kayo mabuti sa sasabihin ko. Yung taong yon, hindi pa man siya presidente noon, no, hindi pa man presidente si PBBM. Tinatawag na siyang bangag. Kung ano-anong ibinibintang sa kanya na adik, may presidente tayong adik, ganyan. Hanggang tong huli, di ba? Kahit yung ICC minumura. Magkakaroon ka ba ng ganang tulungan yung taong wala sa pool ay tinatawag kang bangag? Di ba hindi? Ganyan din po ang sitwasyon dito sa China. Sinong bansa ang magbibigay ng matinding mga investor diyan sa China kung yung numero 1 bansa na yan ang nanggugulo sa buong mundo? Lalo na po sa mga katabing bansa niya dito po sa Asia. 'Di ba? Sa Indo-Pacific. Lahat po ay inaargabyado ng China. 'Di ba? Kung ano-anong sinasabi sa Amerika, sumusuporta sa kaliwa, 'di ba? Ganyan ang ginagawa ng China eh. 'Di ba? Kaya sinong bansa ang magtsatsaga na mag-invest sa kanyang bansa, sa bansang China na 'yan? 'Di ba? Common sense po, hindi po patalinuhan 'to ha. Common sense na lang po gamitin nyo. 'Di ba po? Kayo po ba tutulungan nyo yung taong sumisira sa inyo? 'Di ba? Real talk, hindi. Ganyan po ang ginagawa ng China. Kaya walang bansang tutulong sa kanila. Kaya nga po yung sa usaping digmaan, di ba? Kapag nagsimula sila ng digmaan, ay nako, madudumog sila ng halos 80% na bansang kalaban nila. Kasi po ilang porsyento lang po yung kumakampi sa China eh. Real talk po yan. Sa Asia pa lang po, no, sa Indo-Pacific pa lang po ay halos lahat kalaban ng China. Lahat po ay ginagawan po ng pambubudi ng China dyan sa Indo-Pacific o particularly sa mga EEZ na mga bansang yan, lalo po sa atin sa Pilipinas. Kaya hindi po makakaalis ang China sa kahirapan nilang to sa pagbagsak ng ekonomiya nila. Pansinin nyo, di ba? Karamihan sa mga Chinese citizen nagmamigrate. Kahit po dito sa atin sa Pilipinas bakit sila dito nagnenegosyo? Kasi nga po, wala na. Bagsak na ang ekonomiya ng China. Real talk. Ang Japan, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Philippines at iba pa. Mga bansa na sana kung magtutulungan ay makakaahon sa anumang pagsubok at paghihirap. Pero, winasak na ng China ang tiwala sa kanila. Tama. Kasalanan niya ni Xi Jinping. Walang ibang pwedeng sisihin. Kundi yung ito, yan ang dapat sisihin talaga. No, kawawa yung mga ordinaryong Chinese, no, na walang kinalaman sa politika o sa anumang ginagawa ng kanilang leader o ng kanilang gobyerno. No, kaya po sila nagmamigrate talaga, gumagawa sila ng paraan para makaalis sa China dahil hindi po sila mabubuhay, lalo po yung mga pamilyado, hindi po sila mabubuhay sa China kung ganyan po ang kanilang leader. Anong aral ang mapupulot dito? Ang bansang China ay parang isang kapitbahay na hindi mapagkakatiwalaan. Yon. Wala pakialam sa iba at hindi marunong makisama. Yes. Manipulahin man nila ang kanilang currency o iligal na mag-imprinta ng doble-dobling pera. Alam na ng buong mundo ang tunay na kulay nito na mapangabuso pagdating sa kalakalan at komersyo. Tama. Mga dahilan kung bakit mahihirapan itong bumangon sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sa walang gustong tumulong dito. Tingnan nyo yung kaibahan ng leader ng China sa kanang Pilipinas ngayon. Diba? Yung China, imbis na kaibiganin yung mga neighboring countries niya, lalo po yung mga malalakas, no, ay inaaway po ng China. Samantalang po ang leader natin si Pangulong Bongbong Marcos, kinakaibigan po ang halos lahat. No, kaya nga pansinin niyo, 'di ba? Ngayon lang nangyari sa history ng Pilipinas na binubuhusan tayo ng tulong ng malalakas sa bansa. 'Di ba? Sa buong mundo, hindi lang po sa Asia Sa buong mundo binubuhusan tayo ng tulong. Germany tumutulong na rin sa Pilipinas, nakasuporta pa na rin sa atin laban diyan sa China. Tandaan niyo 'yan, no? Kasi ang nasa leader po 'yan.
Kung ang leader po natin ay balahura at walang pakialam sa atin, ganito rin po ang kasasapitan natin. Pero po ang leader po natin ngayon masigasig po at napaka-friendly at professional, no? Nagtatrabaho na maigi para po makisama sa mga malalakas sa bansa. Dahil alam na alam po natin, no, real talkan po tayo dito, mahinang bansa po tayo. Kailangan po natin ng mga malalakas na bansa na yan para po tayo ay magpalakas. Dahil sa kanila po tayo kumukuha ng mga resources na yan para lumakas po ang ating bansa, ang ating sandatahang lakas. Tandaan nyo yan, no? At meron po tayong napakatinding pakisama sa lahat ng bansang yan dahil nasa history na rin po tayo eh. Diba? Na kahit ang bansang Pilipinas ay mahina, pero pagdating po sa pakisama, mayroon po tayong matinding pakisama, lalong-lalo na rin po sa South Korea. Alam niyo na po yun, yung sa Battle of Yultong, di ba? Marami po tayong mga dineploy na Pilipino doon na nagbuwis din ng buhay para tulungan lang ang South Korea sa laban nila doon. Ganyan po ang makisama ang Pilipino. Kaya po ngayon, no, inaani po natin yung magandang pakikisama natin sa mga bansa na yan. Di ba? Inaani natin ngayon dahil todo po ang suporta ng mga bansang yan sa atin. Kaya para sa akin, no, wag na po nating sayangin o wag na sayangin ng ating gobyerno ngayon ang binubuhos na tulong at suporta ng mga malalakas sa bansang yan. Dahil kailangan po talaga natin magpalakas. Lahat po tayo ay kulang po ang ating mga digital era na po ngayon, no? Kulang po lahat ng ating makinarya, ang ating teknolohiya para po magpalakas sa ating sandatahang lakas. Kailangan po natin maghabol kung tutuusin. Kaya tama po ang ginagawa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon na wala po siyang pakialam sa mga batikos, basta ang ginagawa niya ay nagtatrabaho, pinapalakas na lang po ng pinapalakas ang ating sandatahang lakas. Kaya kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyan yung sinasabi na anuman ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kapag nag-iisa. Tama. Ayun lang po, no, ating pong nagawa ng reaction video, napakagandang video na to ni Pinoy Mystery Channel o ni PMC. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood po natin video na to ni PMC. Maraming salamat po. Until next time. God bless and peace out. Bye.